Magandang araw! Paano magparami ng kamatis? Paano magparami ng bunga ng kamatis? Hindi ng dahon. Today, yan ang pag-uusapan natin dito sa aking video. Kaya stay tuned! Bakit po ba tayo nagtatanim ng kamatis? Siyempre, dahil gusto natin ng maraming harvest. Katulad nito, hitik na hitik sa bunga. Grow your tomatoes, more fruits, and less leaves. Yan ang aking goal dito sa aking munting kamatisan. So marami akong tanim na kamatis, merong direct sa lupa, at meron namang nakapaso. At parehas po siya, napakaraming bunga. Mula ibaba hanggang itaas. Ito pong style na to, na direct sa lupa ay may bubong. Papansin niyo may bubong. Dahil po dito sa Austria ay kapag ganitong summer ay iba-iba ang panahon. Sobrang maulan. Yung may time na umuulan ng batong yelo. So, mabilis makasira ng kamatis. Kaya, yung traditional tomato planting dito ay yung ganitong may bubong. So, nasa loob siya ng maliit na area. Yung pong nakatanim ko sa paso ay walang bubong kasi tinesting ko lang kung okay siya. Kung ganun din karami yung bunga at okay naman ang result. So, marami akong iba't ibang variety ng kamatis. Meron akong round tomato, meron akong cherry tomato, Bioland cherry tomato, meron din akong beef tomato, at meron din akong datil tomato. Marami pang iba. Nagtatanim ako ng kamatis dahil mahilig ako mag-gisa, mahilig ako sa kamatis, tsaka napakasarap sa itlog na maalat ng kamatis. Saka yung iba, ginagawa kong tomato sauce. So, homemade lahat ang inyong lingkod. Siyempre, gusto nating medyo makatipid. Napakamahal ng bilihin kahit saan. Lalo na dito sa Austria. Kaya lahat ng pamamaraan na pwedeng gawin ng mga Pinay, katulad ko, ay ginagawa. Makikita nyo, I grow my tomato vertically. So, meron akong mga tips and tricks na ginagawa para ganito mangyari sa aking mga tomato. So, una, yung pagtanggal ng mga sucker, yung mga unwanted na sanga, hindi natin yung kailangan. Kung gusto mo kasing papahiga yung style ng pagtubo ng tomato, hindi mo kailangan tanggalin yung mga unwanted na sanga na tumutubo sa kamatis. Pero kung gusto mong vertically, ganito, gaya ng ginawa ko, tinatanggal ko every na may makita akong sucker o yung mga unwanted na sanga. Nakakatulong siya para sa maraming bunga ng kamatis. At isa pa, ang paglalagay ng pataba. Ang compost namin ay galing sa mga dumi ng aming mga alaga. Dumi ng pony, ng goats, ipot ng manok, ang aming pataba. So, madaling salita, organic planting ang aking ginagawa. Hindi po kami bumibili ng fertilizer. Para dito po, sa Austria ay ang mga tao ay mahilig sa organic. So, nahawaan na rin siguro ako. Tsaka, hindi mo naman na kailangan bumili ng pataba kung meron ka namang compost galing sa dumi ng mga alaga. Kung wala naman kayong dumi ng mga alaga, siguro may kapitbahay kayo na may mga manok, pwede nyo hingiin yung mga dumi. At direkta nyo ilagay sa puno ng kamatis. Ang kamatis po ay ayaw ng nauulanan. Yan ang number 1 kong natutunan dito sa pagtatanim ng kamatis. So gusto niya na
palaging basa ang kanyang puno, ang kanyang ugat, pero ayaw ng katawan ng kamatis na nauulanan. Baka po pwede rin nyo yung gawin dyan sa inyong lugar. So kaya po dito, mapapansin nyo, may bubong. Maglalagay kami ng transparent na bubong para sa aming mga kamatis. So hindi lang po yan, nandito pa marami pa akong tanim. So, charan! Ito naman pong variety na to ay inilagay ko sa paso. Ibang variety din siya. Makikita nyo. Itong mga nakapaso at yung nakatanim direct sa lupa ay parehas lang po na marami ang bunga. Kahit po sobrang liit ng puno kasi sa paso lang nakatanim. Pero yung bunga, ubod ng dami. Pasensya na po sa boses ko at medyo inuubot sipon. Kaya namamalat. So ayan po. Mapapansin nyo ang tomato ko. Yan, mga nakatanim sa paso. Ay meron siyang tali. So ayan, imbis na stick, lubid ang ginamit ko. Yan ay para humaba man yung tomato, kagaya nito. Kasi ang tomato tumataas hanggang 7 meters. So, yung mapapansin nyo po, nakaikot lang yung puno ng tomato sa lubid. So, yan yung ginagamit ditong method ng mga farmer ng tomato. So, ginagamit din namin. Ayan, sobrang daming lubid. Isa sa mga sikreto na ginagawa ko, o ang technique na ginagawa namin dito sa aking kamatis sa paso, o kahit yung kamatis na nakadirect sa lupa, ay ang pagtanggal ng mga hindi kinakailangang sanga. So meron po siyang mga unwanted na sanga na kailangan natin tanggalin. So, pakita ko sa inyo. Hanap tayo. Ito, tingnan nyo po. Isang diretso. Puno. Isang dahon napunta dito. Isang dahon napunta dyan. So, itong dahon na to, itong stem na to, hindi natin ito kailangan. So, yan ang tatanggalin natin. Yan po ang sikreto para maparami ang bunga ng kamatis. Hindi nyo po kailangan ng maraming dahon. Ang number 1 pong kailangan natin kaya tayo nagtatanim ng kamatis ay makapag-ani tayo, makapag-harvest tayo ng maraming bunga. So, tignan nyo naman po, lahat ng puno, yung iba nga namumula na like this lahat ng puno may bunga, kahit ito nga po. Mapapansin nyo, sobrang kukunti na ng dahon yan kasi kapag pula sa paso, napakakunti ng lupa. Mabilis manilaw yung mga dahon. Ayan. Tingnan nyo naman gaano siya mamunga. Sobrang dami. Ito po, may kamatis din ako dito. Tingnan nyo. Sobrang taas na niya. Napaka payat ng puno pero napakaraming bunga. So, sa ilalim, mapapansin nyo, kakaunti lang ang dahon niya. Basta yung dahon, mapapansin nyo, lumapat siya sa lupa, nagkakaroon siya ng ganitong sakit. So, yan. Dapat ito tatanggalin. Para yung sakit hindi na kumalat sa buong puno. Lalo na to, tabi-tabi. Tabi-tabi yung pagtanim ko. Pero tingnan nyo naman yung bunga. Sa bunga lang tayo magtuon. More fruits, less leaves. Ito po, ito yung mga tinatanggal natin. Sucker ang tawag dito. So ito, gaya nito, tatanggalin natin to kasi ingatan yung magkaroon ng, yan, yung nagdadala ng sakit sa puno niya. So pag nakakita na kayo sa ganito sa mga alaga nyong kamatis, tanggalin nyo agad. Kasi siya
Lalo na to dumidikit sa bunga. Yung sakit niya, didikit din siya sa bunga. Ayan, yung iba namumula na po. So, meron pa ako dito sa kabila. Marami ako magtanim ng kamatis kasi gumagawa ako ng tomato sauce, homemade tomato sauce. Mahilig ako mag-isa. Ayan, tingnan nyo po. Sobrang dami. Siyempre, meron din akong talong, 2. 3 pala siya. Papansin niyo po ang talong. May malalaking butas. Kasi po dito, pag ganitong summer, iba-iba ang panahon. I mean, kapag summer, sobrang init, tapos biglang uulan, at minsan yung ulan ng batong yelo. Kaya ito po yung nangyayari, oh. Sobrang laki ng batong yelo, nabubutas ang aking mga halaman, dahon ng halaman. Hanggang dito na lang muna po tayo. Sana ay may natutunan po kayo. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell for the new videos. Bye!